brothers and sisters in Christ, we praise the Lord who has gathered us as one community of faith as we celebrate here in the Philippines the feast of the Santo Niño. We have been given this special permission by the Holy See, by the Vatican, to celebrate the feast of the Santo Niño on the third Sunday of January. Kaya kung kayo po ay magsisimba sa ibang bansa, hindi po Santo Niño. At iba po ang readings. Pero para sa simbahan sa Pilipinas, dahil sa kasaysayan ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas at ang imahe ng pagdating ay ang imahe ng Santo Niño sa Cebu, ito po ay pinagbigyan tayo. At in all dioceses, in all parishes, Jesus the child is being celebrated. Dalawang bagay lang po ang aking ibahagi sa inyo. The first is, Jesus as a child, as a baby, affirms the fact that He who is the eternal Word of God, the Son of God, truly became human. Ang Diyos na totoo ay tunay na naging tao ring totoo. And His being a child, ang pagiging bata, ay patunay na talagang naging tao siya. Lahat ng tao na isinisilang ay nagsisimula sa pagiging sanggol. But one thing is that being a child for Jesus was not just a stage in His life. Ang pagiging bata ay hindi lamang ilang taon sa simula ng kanyang buhay. Tayo, sinasabi natin, kapag ka 4 years old na, 5 years old na, hindi ka nasanggol, ha? Parang natatapos ang pagiging sanggol. And then, pag naging 13 years old, sasabihin natin, hindi ka na bata, ha? Teenager ka na. Para sa atin, yung pagiging bata, sanggol, ay parang lumilipas pagkailang taon. But the childhood of Jesus is not measured only by years. His being a child is His relationship with God the Father. He remained a child. He remained a child of His Father, meaning He always listened to the Father. He was always available to do the will of the Father. He was obedient to the Father. He was docile to the Father. He never lost His being a child. It was a permanent character of Jesus. Being, yes, weak, He emptied Himself of His glory. He became human. He obeyed the Father, and that childhood remained with Him until death. Maaaring magtapos ang pagiging bata sa edad, pero para kay Jesus, ang pagiging bata ay palaging bahagi ng kanyang buhay, kahit na siya ay 30 anyos, 33 anyos, bata sa harapan ng Diyos Ama. Mapagpakumbaba, sumusunod sa Ama. Ang kanyang pagiging bata ay yung paghubad ng lahat ng kayabangan,
pagmamataas. Hindi niya sasabihin sa Diyos Ama, "Oy, 33 anyos na ako. Ako naman ang masusunod." Tapos na ang pagiging bata ko. Hindi, wala sa Biblia yan. Wala sa Biblia. Hanggang sa katapusan, ang kanyang salita ay, "Not my will, but your will be done." Sa mata ng mundo, ang pagiging ganyang bata, sasabihin nila, "Ang hina mo naman. Bakit ka aasa sa Diyos? Bakit ka magbubukas lagi sa plano ng Diyos? Gawin mo na lang ang gusto mo. Hindi ka na bata." Dapat may sagot tayo dyan. Ang sagot natin dyan, yang ganyang ugali na hindi na bukas sa Diyos, na pati sa Diyos nagmamataas, at kapag sa Diyos kayang magmataas, sa kapwa magmamataas lalo. Yang ganyang ugali ang nakakasira sa mundo. Kaya nga pangako sa unang pagbasa, ibibigay ng Diyos ang isang bata. At siya ang magbibigay muli ng katarungan, kapayapaan. Walang katarungan at kapayapaan kapag ang ugali ay mayabang, nagmamataas. Sa pamilya man yan, sa barkadahan man yan, at sa ating international relations. Ano kaya kung ngayong piyesta ng Santo Niño, itong mga grupo at mga pinuno ng mga nag-aaway, naggegera, sabihin nila, "Tama na. Let us be children one to another." Tigil ang gera niyan. Maglalaro sila kaysa sa magpatayan. Ibalik ang pagiging bata ni Jesus. Whatever your age might be, follow the childhood of Jesus. St. Paul tells us, Jesus shared with us His being a son. We are adopted children of God. Ipakita yun. Ipakita na talagang ang bata tayo katulad ni Jesus. At yung pangalawa at huling punto po, sa Ebanghelyo, people were bringing children to Jesus. Most likely, these were the fathers of the children. Kasi nung panahon ni Jesus, ang mga tatay po ang nagdadala ng mga anak sa sinagoga. Ang mga tatay ang nagdadala ng mga bata para pabindisyonan sa mga guro. So most likely, these were the fathers who brought their children to be blessed by Jesus. Ang ganda-ganda. Iniisip nila ang mga bata, mga anak nila, kailangan ng proteksyon ng Diyos. Kaya gusto nila ipabindisyon ang mga bata. Kaya lang, pinigilan sila. Sino ang pumigil? Yung mga disipulo ni Jesus. Nakakagulat ho, kung sino pa yung mga apostol ni Jesus na sana matutuwa na, "Oy, very good, mabuti dinala ninyo ang mga bata para pabindisyonan kay Jesus." Sila pa ang nagpigil. They prevented the children, no?
from being brought to Jesus. At nagalit si Jesus sa mga apostoles. Sabi niya, "Let the children come to me. Do not prevent them from coming to me." Bakit ganun yung naging ugali ng mga apostol? Bakit nila pinigilan yung paglapit ng mga bata kay Jesus? Ano ho ito chapter 10 ng Gospel ni St. Mark. Kung pupunta po tayo doon sa chapter 9, may nangyari kasi Nagdidebate itong mga apostoles. Sino ang pinaka-dakila sa atin? Who is the greatest among us? At nahuli sila ni Jesus na ang kanilang pinag-uusapan ay greatness. Sino ang superior? Sino ang mas sikat? Sino ang bigatin? Ang isip nila sa paghahari ng Diyos ay pataasan, palakasan, pabigatan. At kung ikaw ay maliit, etsapuera ka. Yun ang tingin nila sa paghahari ng Diyos. Pero sinabihan na sila ni Jesus noon, ang paghahari ng Diyos ay hindi ganyan. Ang paghahari ng Diyos ay para sa mga bata, mababa, yung nagpapakumbaba na umaasa sa Diyos. Mukhang hindi natuto ang mga apostoles. Ngayong lumalapit ang mga bata, pinagbawalan nila. Pampagulo ang mga yan. Pampagulo. Inulit na naman ni Jesus, huwag niyong ilayo ang mga bata sa akin. Kapag hindi ninyo tinanggap ang paghahari ng Diyos, tulad ng bata na may pagpapakumbaba, umaasa sa Diyos, humihingi ng tulong sa Diyos, hindi nagmamataas. Kapag hindi ganyan ang inyong ugali, hindi kayo makakapasok sa paghahari ng Diyos. Si Jesus na bata, tinatanggap niya ang kapwa bata, mahihina, umaasa sa Diyos. Mga kapatid, lalo na sa mga tatay, pati na ang mga nanay dito, dinadala ba ninyo ang mga anak nyo kay Jesus? Saan nyo inilalapit ang inyong mga anak? Hindi ko naman sinasabing masama na ipasyal nyo ang inyong mga anak sa shopping mall, dalhin ninyo sa panonood ng sine, dalhin ninyo sa recreation, okay yon. Pero wag sana kalimutan, dalhin kay Jesus. At kay Jesus matuto sila paano manatiling bata para sa paghahari ng Diyos. At sa mga bata na nandito, saan nyo dinadala ang inyong kabarkada? Huwag lang sa mga cafe. Huwag lang sa mga, dyan tayo sa mga vape. Ano ba yun? Vape, mga, ano. Nung bata kami, vaporub lang pag sinisipon Ngayon, mga kung ano-ano ng mga vape, lalo kang sisiponin yan sige, kung gusto nyong mamasyal sa ganyan. Pero, dalhin ninyo ang bawat isa kay Jesus. Matuto kay Jesus. Paano maging tunay na anak ng Diyos. At kung may makikita kayo sa trabaho ninyo na nag-aasta-asta, na parang hindi siya bata, kala mo siya ang may hawak ng paghahari ng Diyos, dalhin mo kay Jesus. Yung boss mo na kala mo kung sino, sabi mo, Sir,
pwede ba kitang imbitahan? May pagdadalhan ako sa iyo. Siguro iisipin, wow, siguro pakakainin ako sa masarap na restaurant. Kasi boss ako eh. Siguro dadalhin ako nito sa isang tourist destination. Kasi boss ako eh. At pag tinanong kayo, saan mo ako dadalhin? Kay Jesus. Para matuto po kayo ng pagiging bata. Matuto kayo maging mapagpakumbaba. At ang ating opisina magiging paghahari ni Jesus, hindi paghahari mo. Pag ginawa nyo yan, malamang mawalan kayo ng trabaho. Sasabihin nyo, kasalanan niya ni Kardinal. Pero, yan ang pagiging bata. Huwag nating gawing cute ang pagdiriwang ng Santo Niño. Ang pagiging bata ni Jesus ay dapat manuot para mabago ang kinamihasnan at mga sistema ng kayabangan na nagmamaliit, nagtataboy sa kapwa. Ang paghahari ng Diyos ay nakalaan para sa mga bata.